Hello mga palangga, how are you? Ayan, nagliwaliw muna tayo today. Ayun, init sa magdamag, nagiinit ang aking magdamag. Ang kilo. Cellphone, ito. Okay. So paki-share natin mga palangga, si Sir Zorro laging present at saka absent. By the way, nako, hindi tayo nakapag-live kanina. Okay. So kanina, bago natin talakayin yung 7 conditions ni Pastor Kibuloy para siya ay mag-appear o magsalita i-present ang kanyang sarili sa kangaroo court ni Virus. Okay? Hayaan nyo munang, yes, nagbabalik ako kasi ang alindog natin today ay rested. Okay, maayos ba yung ngangabels ko? So kanina, nung nagbablog tayo, may nag-appear sa aking Maharlika Network na Facebook page na unable to go live dahil merong mga bagong ginagawa ngayon ng, I think, si Lisa Fer na naman to o si Lisa Tanas. Alam mo naman yan, kasabot sa lahat ng kademonyohan na meron silang tina-target na mga Facebook pages. Okay? Na hindi pwedeng mag-live. Okay? So yun yung sabi. May mga, I don't know kung ano yung grounds, ano yung mga dahilan kung bakit di tayo sa Boljakan live tayo, o di ba, ang alindog ng lahat. Subukan nga natin mag-live sa Maharlika Network using my phone. Try lang natin para kasi dito sa ating ginagamit na StreamYard, ayaw mag-go. So tingnan natin kung pwede ako mag-live dito. Kung baka sa StreamYard lang. Try natin muna for 1 second. Okay. Ayan, ang ganda ng alindog ko dyan. Oh, okay. Lab na labang sarili. Kaya tingnan natin. Okay, yan, tingnan natin kung pwede mag-live. Ay, pwede naman pala mag-live. Hello mga palangga. Ayan, live na live tayo dito sa ating... So, pwede ako mag-live using my phone. But StreamYard, I cannot use it. So, siyempre nakakapagod yung ganito, di ba? Ganitong mga angle sa banga. Ganong angle sa banga nakakapagod. Kaya, i-off muna natin tong ating Maharlika Network. Lipat po kayo sa Boljak TV na may 51,000 subscribers. Lipat tayo. Yung Maharlika Network lumipat kayo sa Boljak TV. Then, or sa Boljakan. Sa YouTube. Okay? I'll see you there. Bye. Okay. Ayan. Pwede naman pala. So, ang problema lang yung StreamYard. Okay? So, I don't know what's going on. But anyway, pag-uusapan na natin habang mainit ang aking magdamag. Live na naman, sabi ni Edna. Alright. So, kanina tinanong niyo ako about the 7 conditions ni Pastor. Okay? So, inalam natin. Thank you kay Palangga, kay Cecil na laging nagmamaganda like me. Pag-usapan natin kung ano ba tong 17 na kondisyon ni Pastor Kibuloy. Alright? So, talakayin natin. Set of conditions for Pastor Kibuloy to attend a Virus Senate hearing. Number 1, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Exactly. Di ba? Kasi kung mag-witness ka, dapat ilabas mo kung sino ka. Kasi sabi ko nga mga palangga, kung ganyan pala ang batayan sa Pilipinas na pwedeng mag-witness na magkukubli o ikukubli ang kanyang pagkakakilanlan, kahit mga bangag na bangag sa pulburon, pwede na lang nilang hilain sa kanto, di ba? Pwede na lang nila hilain. Pwede hilain ni Lisa, pwede hilain ni Ontiveros, na basta lang, basta lang nilang bayaran or pabigyan ng pulburon para mag-witness against, like particularly dito kay Pastor. Okay, number 2, reveal your witnesses, true name, and identity. Yun na nga, with recent valid photo ID. Reveal the identity and real name with your photo ID of your script writers. I love this mga palangga. O tama, kasi baka mamaya pinalabas lang ni ni Katapang sa mula sa Bilibid. 'Di ba? Pwede sila maglabas ng mga inmates. Okay?
Pwede silang maglabas ng mga notorious na mga tao at pagsusuot nila ng maskara, magaling sila sa ganito. Ang gobyerno ni Marcos Jr. sa pakikipagsabuatan ni Virus diyan sa Senate ng mga Digimonyo, kaya nilang gawin 'to. Kaya nga nila magtanim ng Red Horse, kaya nga ni Lisa magtanim ng kaso at kakayanin niya rin magtanim ng armas. So kaya din nila magtanim ng what? Ng witness. Alright? So tama na dapat may recent ID. Well, pwedeng gawa ni Lisa yan ng ID kasi magaling yan gumawa ng fixer ng passport yan, ay ng visa, si Lisa Marcos, alam niya naman yung buwakan ng inang yan. Pwede mag-fix yan ng kung kaya ni Lisa mag-fix ng US visa at Schengen visa, kaya din ni Lisa mag-fix ng mga ID, lalo na ngayon dyan sa SIM card, yung sa SIM card law na yan, di ba? Yung mga identity, pwedeng nakawin lahat ni Lisa yan. Kaya mag-ingat din tayo, Pastor Kibuloy. Yung real name, oh my God. Scriptwriter, ayan, dapat i-reveal talaga to. Number 3, you must sign a notarized waiver of rights of your arbitrary contempt power. Exactly. Kasi mga palangga, talong-talo actually, si pastor dito at iba pang mga witnesses na pwede nilang i-contempt. Baka majogsak ang hitad. Ayan, baka maggalaw-gaw. Okay? So, anyway, so seryoso tayo. You must sign a notarized waiver of rights of your arbitrary. Hindi na ako sisigaw palangga kasi nasa outdoor tayo today. Okay? Of your arbitrary contempt power. Actually, yung ginagawa ng mga jutang ginimis dyan sa Senado at Kongreso ay pag-aabuso. Tandaan ninyo, ang kanilang power ay napaka-bias. Wala silang tinusunod na guidelines. So kapag napag-initan ka ni Ontiveros, napag-initan ka ng mga tao ni Tambaluslos, katulad na lamang po ang ginawa kay Dr. Lorraine at kay ka Eric nung kinontempt nila at ikinulong nila dyan sa Kongreso. 'Di ba? Hindi dumaan sa patas na pagdinig o patas. Ang ginawa nila, it's yung kung ano yung bias nila sa sarili nila, yung mga biases na mga yupak na to, na gusto nilang i-contempt na lang na i-contempt. So tama yung kondisyon na ito na i-waive ni Virus yung kanyang arbitrary power na yan, mga palangga. Kasi nga, luging-lugi naman si pastor dyan at even, okay, even yung dito, yung ibang mga witness. Ayan, nadjornog na ako. Masarap i-barbecue yung mga jutang dyan ng ahas na mga hayop na to, di ba, mga palangga? So, ibig sabihin, kung magsasign si Virus, i-waive niya. So, hindi niya ngayon malalapastangan ang batas. Hindi niya magagamit yung kanyang power, ang kanyang abusive power, mga palangga, at hindi niya pwedeng, hindi niya pwedeng, asan na yung 17 conditions na to? Okay? Hindi niya pwedeng pagtrepan si pastor. 'Di ba? Pinagtripan na nga yung SMNI anchors sa Kongreso. So definitely, kung gusto lang talaga nilang ma-hear, marinig yung paliwanag ni Pastor Kibuloy, i-waive niya yung kanyang super abusive, arbitrary contempt power na yan. Kasi palangga, gagamitin nila yan Unang-una, hindi po hukom ang Senado. So wala silang mga guidelines na sinusunod, trip-trip lang. Even nga may guidance na sinusunod, binabawi nila You know what I mean? So, kung talagang gusto nilang nandyan si pastor, you call the baby doll. Okay? She's calling me. So, ngayon, okay, you cannot go out. Okay? Wag ka dyan. Okay? Alright. Okay. Sorry, may interruption, mga palangga. So, yes, dapat na naka-notaryo publiko, tama ba? Okay, notaryo publiko, dokumentado na mag-sign si Virus na i-lift niya or i-waive niya itong kanyang arbitrary contempt power dahil the purpose na gusto nilang ipatawag si Pastor Kibuloy para tuluyan na nilang ikulong at gamitin yung kanilang pang-aabuso kasi gustong-gusto ni Liza Marcos at ni Kuting na ipahiya si pastor sa buong mundo. Okay? At mga palangga,
hindi lang doon sa mga members ni Pastor Kibuloy para i-degrade niya yung leadership ni Pastor Kibuloy. Na kung tutuusin, mga palangga, if you compare Pastor kay Kuting in terms of leadership, lalamunin siya, ilulubog siya sa Kumunoy. Kasi kanina nga sabi ko sa vlog natin, sabi ng ating palangga, nung binisita niya, nung naghatid sila ng tubig at snacks, kahapon, nakikita niya yung organisado at disiplinado mga members ng KOJC. If you ask me, kung ganyan ang leadership ng isang religious group, na makikita mo na ang kanilang mga tao ay disiplinado, di ba? Mag-iisip ka na join to that group na maganda yung layunin nila. Okay? We need to talk about leadership. Again, itong, yeah. So, dapat talagang ano niya yan, i-lift niya or i-wave niya kung talagang totoo na gusto lang niya marinig ang paliwanag ni Pastor Kibuloy. So, ulit-ulitin natin, hindi po kasi, I don't think na mangyayari yan, Pastor, kasi ang intention nga sa inyo, tatamnan nga kayo ng armas. Aagawin nga ang inyong property, di ba? Binukelyak mo na yan. November 18 nga, Pastor, and the rest of my palangga here, November 18 pa lang, sinabi ko na tatanggalan kayo ng prangkisa, papatumbahin kayo, gugurgurin kayo. That was my word. Gugurgurin kayo, pipilayan kayo, lahat ng panggigipit ay gagawin sa inyo. So, but it's good, just to talk about this. Okay? Ang sabi na number 4, you must notarize waiver of your immunity rights. Immunity rights. So, ibig sabihin, during that hearing, hindi pwedeng may pag binarumbado nyo ang witness, absuelto kayo. Kasi you have that FUCK-AING rights. Diba? Tama itong hinihingi niya. So ang lagay ba, itong mga resource person, yung pinapatawag nyo lang, sila lagi ang luging-lugi. Hindi naman kayo korte eh. Diba? Wala nga kayo, madalas naaabuso po ang power of, yung arbitrary power to, contempt to power, nitong mga hinayupak na ito, kasi ginagamit ng mga politikong katulad ni Virus, kasi backup yan ng gobyerno, yung kanilang arbitrary contempt, to power to contempt, mga kababayan, para gipitin nila ng gipitin ang kanilang mga resource person na hindi pa nga nadidinig hindi pa nako-cross-exam, gusto na nilang gurgurin o pahiyain. So this is good, Pastor. Nasa number 4 pa lang tayo. Number 5. Do not restrict my answer to any questions to a mere yes or no. Kasi napapansin nyo naman dyan, kapag yung mga resource person, hindi ka pwede masalta. Bubulyawan ka ng mga buwaka ng inang yan. Kaya kung ako dyan patawagin nyo, gugurgurin ko kayo lahat sa pamamagitan ng bunganga ko. O tangina. Di ba? Nakikita nyo, kahit sa anong mga hearing, Congress, Senate, di ba? Kung makasigaw sila, akala mo, ikaw na ang pinaka-kriminal sa lahat. Hindi pa nga napapatunayan kung ikaw ay nagkamali or ikaw ba ay convicted or whatsoever. So sinisigaw-sigawan ka na ng mga hinayupak. Yan ang gawaing very Lisa Smugs. Very third world country, mga hitad. Okay, punasan lang natin yung alindog ko, Kasi nagmo-moist ang aking alindog. Alright. Ngayon, mga kababayan, ayan, sarap mabuhay ng patas, mga palangga, sa totoo lang. Yung kape ko, init ko na lang. Okay. Tama, do not restrict my answer to any questions. To a mere yes or no. Kasi dapat magpiliwanag ka kasi ang trap ito eh. We all know na ang ginagawa ng Senado ni Risa Virus to trap pastor. Itatrap nila to. Wala na tong kalaban-laban, nilitis na nga eh. Naglabas na nga ng mga peking mga witnesses. 'Di ba? Na banday sarado yung kanilang, yung kanilang mga mukha and everything. So may may nag-counter na diyan na mismong kasama ng mga witnesses na yon sa Kingdom of Jesus Christ fellowship or congregation. I'll tell you something, mga palangga. Lahat naman ng religious group, may mga intra-dispute yan. Okay? May mga members na minsan, nagkakamali sila, o yung ibang leader, nagkakamali din. It's both ways.
Even sabi nga, even you are Catholic, Muslim, INC, Seventh Day, any group, any religious group. Kung tayo nga sa mga pamilya natin, may may family dispute tayo. How much more yung mga hindi tayo magkakaano-ano, but again, at the end of the day, ipapacify mo yung dispute as a leader, 'di ba, ng isang religious group, ipapacify mo o iayusin mo, kausapin mo, idialogo mo. Which is itong ginagawa ni Kuting as a leader, hindi man siya religious leader, no, he's not a leader. Kuting is not a leader. He is bangag. At siya ay isang what? Duwag, bangag, walang itlog kasi laki ng butiki. 'Di ba? So, bilang isang pinuno na lang, pinuno ng isang kongregasyon o pinuno ng isang kumpanya, ng isang komunidad. Nagkakagulo ang mga tao, mga kinasasakupan mo. Like ngayon sa Pilipinas, yung putang inang Marcos Jr., nagkakagulo ang mga tao dahil gutom, walang pambiling bigas, dahil hindi niya tinuloy ang 20 pesos per kilo na bigas. Sa halip ay pinapayaman niya ang business partner nila, sila to smuggled rice, smuggled sugar, smuggled onion, smuggled cars, lahat smuggled pulburon. 'Di ba? Pati pek-pek yata ini-smuggle nila eh. Para pasensya na palang, gigil na naman ako kahit na minsan ayoko magsalita ng pangit, pero deserve nila yung mga pangit eh. Sinabi ko na sa iyo, nagsasmuggle sila ng mga kababaihan. Remember, may expose tayo? Hindi pati. Nagsasmuggle, yung grupo yung hinayupak na gobyernong ito, nagsasmuggle ng mga kababaihan. Nagpipick up sila ng mga babae, iba't ibang klaseng lahi, diyan nilalagay sa Pogo operation ng mga kasabwat ni Lisa Smugs at ni Kuting. Remember that pasabog? Okay. Number 5 pa lang tayo. Let's go number 6. No limit of time for me to ask or answer questions. Tama, kasi pag nagsalita ka na dun sa Kongreso o Senado, ikaw ay resource person, pag very, anong tawag dito? Pag nasa moment ka na, okay? Compelling na yung mga pinagsasabi mo, okay? Factual, very interesting, at talagang makatotohanan, ikikakat ka nila. Di ba? Patatahimikin ka nila. Yan ang very Lisa Marcos way. Very Lisa Smugs, very third world country. Kaya hanggang ngayon bulok na bulok Pilipinas. Hanggang ngayon pakalat-kalat ang mga daga. Okay, mga daga, mga ipis. Anong press release ng buwaka ng inang gobyerno dyan? Kesyo tinanim yung mga daga. Utang ngayon ang dahilan yan. Sabotahe daw yung mga daga, yung mga ipis. Kaputahan ninyo. Okay, sige, palagay na natin. Okay, may nagtanim na daga. Ibig sabihin, palpak pa rin ang inyong security measures. Bakit may nakapagtanim ng daga? Nasa ng CCTV? O tinanim nyo yung sarili ng daga? O pinabayaan nyo yung mga daga? Okay, ang mga surot, mga baksat, mga ihyodiputa, kamutatanan, namin kayo pang luokon. Mga linte. Luokon ko yung mga pitoy nyo para magkalautod. Di ba? Gusto ko, luokon ko yung mga boto nila para magkalautod, para wala na silang kaligayahan. Mga nayupak. Anyway, gusto ko lang magpaka-light-light pa lang nga kasi ang ganda ng weather. Napakainit ng magdamag. Okay? Ng mga mag-journal na yung buko at baka sila. Pag nag-journal yung buko, magpipiesta ang mga hitad. Teka lang nga. Anyway. Number 7 tayo. I retain my right to only answer questions that are necessary under my discretion. That's good, self-explanatory. I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair, sabi ni Pastor, si Rizal. Exactly my point. Sinabi ko to, di ba, na hindi pwede yung isang panig lang ang pakikinggan mo, yung nakabantay, nakasaradong, nakamaskara, yung mga makagaling pa sa bilangguan pa, siguro yung iba. I'm just saying, na pinulot ni Risa dahil, protektado siya ni Marcos Jr. So, kaya, di ba, sinabi nitong alias rin doon sa hearing na nag-grandstanding ang jutang din ng Risang Kipay-Kipay, na Jubetsky pala ito, Jubetsky Iskabeche. But, I'm not gonna talk about her personal thing, okay? Let's talk about ito, yung importanteng, kasi may nag-speech na, ano ba yun, dating sundalo ba yun? O dating nagkakilala sa kanya na Iskabeche daw. So,
I'm not I'm not in the position to judge her. Okay? But okay, ano na lang natin to. Itutukan natin dito sa cross-examination. Nung pinatawag nila si alias Rene, na sinasabi, nakita ko si Pastor Quiboloy na bumaba sa helicopter, may bitbit na malaking bag, binigay kay Sarah, tinanggap ni Sarah, chuchu-chuchu. Sabi ko nga, kung nasa korte ka, you cross-examine the witness, mga palangga. Ikaw, alias Rene, ulit-ulitin ko, nung nakita mo bumaba si Pastor Quiboloy sa kanyang helicopter, ano ang kanyang suot? Anong kulay ng bag? Ilan bag? Paano niya binitbit? Ginanito niya ba? Duffel bag ba yon? Crocs ba yon? O Hermes ba yung bag? Louis Vuitton ba yung bag? Yun know, mga ganon. Nilagay niya ba sa ulo niya? Ginanon ba niya? Ganyan-ganyan. Then, tumalon yung witness na kinunik ka agad si Inday Sara na tinanggap ni Inday Sara. Kaya nga, you're stupid ka na lang. Kung, mga palangga, kung maniniwala ka, kasi si Pastor Quiboloy may chopper, hindi niya afford na magkaroon ng staff. I mean, marami siyang staff, we all know that. Di ba? Dapat, kung totoong sinasabi niya alias Rene, kung nangyari man yun. Ako po si alias Rene na galing sa kulungan na binayaran ni virus. Kunyari, ganun, ano? O ako ay dating QOJC na binayaran po ako ng chuba-chucho. Nakita ko po na bumaba si Pastor Quiboloy kasama ang kanya mga entourage. That's believable pa yan kasi lagi siyang may kasama. Yung kanyang security na bit-bit, itong mga baril na ito, dadadadada, then pasalubong po sila ni Inday Sara, kasama ni Inday ang kanyang mga bodyguards, chuchu-chuchu. Believable yun, pero yung daw, tangay na, bibit-bitin ni Pastor yung mga baril-baril na yon o yung bag na yon. That's BS. Pwede ako sumigaw dito, langit, nakirinig ako ng langit. Po, tangay na. Tangay na, ginagago kayo. So I want to open your minds, mga palangga. It's not because kinakampihan natin ang isang pastor, kundi we don't care kung ano ang apelyido ng isang pastor o isang tao na tinataniman ng kaso o pinapahiya dahil lang sa political na interest at interest nila sa properties ng grupong ito. Ang ikinakampihan natin dito ay ang tama dahil kung ulit-ulitin natin, kung kaya nilang gipitin si Pastor Quiboloy na may power in terms of money, resources, and friends, lawyers, di ba? Kaya nila talaga tayong baboy-babuyin. So, dapat i-cross-exam. Hindi pwedeng sinabi lang ng putangay na, ay, nakita ko si Inday Sara, boom, guilty na kaagad si Pastor. Kahit sino pwede nilang tawagin. Sabi ko nga, pwede sila magpalabas ng mga notorious dyan sa Bilibid. Sabi niya, pagbintangan, kahit ako, pwede nila ako pagbintangan eh. Marley ka kasabot ni Pastor. They can always do that, mga palangga. Pwede lang i-destroy ako. Well, dinidestroy na nga nila ako. Destroy ang kredibilidad ng kahit sino. Bago pa dinestroy si Pastor, dinestroy mo nila ako. Na-destroy ba nila ako? Hindi. Adobe to, hello. Hindi nila madidestroy ang isang palangga ninyo na lumalaban sa mga demonyo at sa katotohanan. Tsaka again, you have your own discernment, darling. Mga palangga, meron kayong sariling puso. Meron kayong sariling utak na hindi kahit kanino man o kahit kailanman o sino man ang pwedeng dumikta. You follow your heart. Kaya nga nung binoljak-boljak ninyo ako, nung binoboljak ko si Kuting, na minumura ko yung mga hayop na yan, 2022, ang dami sa inyo nagalit sa akin. Tarantado, yan, Marley ka, ang dami sinabi, bratatatatat. Inaway ko ba kayo? Hindi ko kayo inaway. But instead, nagtuloy-tuloy po ako, nag-focus ako na ipaalam sa inyo na ang buwaka ng inang Lisa at Kuting Jr. at the rest of the magnanakaw niyang mga cabinet secretaries, lahat ng mga kahayupan niya, pinresent ko sa inyo. Inilatag ko sa inyo. Hindi ko kayo pinilit na maniwala sa akin. Kahit during that time, di ba, durog na durog ako, sa mata ng mga dugyot. Akala nila durog na durog ako sa mata ng kanilang kasinungalingan. But still, tumayo ako, yung alindog ko, kumakabog-kabog. Nasabi ko, one day, kayo naka-witness niya na minumura nyo nga ako. One day, you people, mga palangga, sabi ko nga sa inyo, kung kayo nakaka-follow sa akin, hindi ko kayo aawayin.
Kasi one day you will realize, hindi ko kayo kailangan pilitin na maniwala kayo, magagalit ako sa inyo. Tapos ibabla ko kayo, no. Ang sabi ko, sige magmura lang kayo dyan, as long as hindi kayo trolls ni Lisa Ahas. Like kayo, di ba? Tignan, bakit kayo nandito pa rin sa akin? Minsan, yung mga nagko-comment dyan, palangga, sorry, okay, namiura kita. Hindi kita binlock, kung sino ka man. Marami kayo. Kasi gusto ko makita nyo pa rin ako, kahit nagalit na galit kayo sa akin, gusto ko makita ninyo ng maharlika kahit inulan ng mga paninira, magwawagi kasama kayo. Kasi ano ba yung pinaglalaban ko dito? Hindi naman para sa sarili ko. Sabi ko nga, I'm already here, mga palangga. Nakatakas na ako sa kahirapan ng third world country. Natakasan ko na. Although, I'm not saying na bonggang-bongga ng Amerika right now. You know, ang dahil mga issue naman na nangyayari dito. But again, ano ba? I'm not fighting dahil gusto kong gumanda ang buhay ko. Hindi naman sa pagyayabang, mga palangga. Sabi ko nga, kung dati pinapangarap ko lang yung hamburger na makain ko o yung ice cream, nung ako'y high school, nakwento ko na yun, di ba? Titignan-tignan ko lang yung mga coupon dyan na binibigay sa ng Wendy's, ng Jollibee, ng McDo, lahat yung mga, di ba, binibigyan ng mga high school ako, pinangapangarap ko lang, ay sana makakain naman si Inday Marley, kakaluoy man, di ba? So, nagawa ko na yan. Nangarap ako, you know what, I'll tell you, ito, I don't think nakwento ko. Nagbabasa ako ng mga magazine, nakita ko yung mga cruise line na sa Pilipinas. Ako babasa ko, sabi ko na kung one day sasakay ako dyan sa malaking barko kasi nasakyan ko lang barko mula sa Bisaya, third class pa. Sino nakasakay sa inyo? Third class pa, walang pagkain mo, kang kaluluoy, para ka nasa bunk bed ka lang. So nalagpasan ko yun, yung mga bagay na yun, dahil simula sa kahirapan ng buhay na nakita ko sa Pilipinas, nagsumikap. And then, napadpad ako dito sa yung aking mahal na bansa, pangalawang bansa. You can love naman 2 or 3 or 4, di ba? Depende naman yun sa'yo. Depende sa advocacy mo sa buhay. But ganun pa man, mga kababayan, hindi ako, kahit minuran niyo ako, kung tutusin dapat nanahimik na lang ako, di ba? Hindi naman ito, I'm fighting hindi para sa akin. Nakikipaglaban ako, meron ng eklabush. Para sa totoong pagbangon at pagbago. Yun. So, siguro naman kilala niyo ako. Di ba, hindi ako apektado dito sa bigas na pinamahal ni Kuting. Hindi ako apektado sa Smuggle. But syempre, kayo dyan apektado sa Pilipinas. Kaya sabi ko, kahit na nilagyan ng bounty ni Lisa Marcos ang ulo ko, para gurgurigin ako ng hayop na yan, hindi ako titigil, mga palangga. Okay, next. Next is, you must reveal the real amount that you paid to these witnesses, whether by way of cash, ATM, credit card, GCash, etc. It must be attested and signed by your witnesses, including source of funds, whether personal or government-related funds. Exactly. You know, kung ikaw ay magwo-witness at isa sa alang-alang mo ang iyong sarili sa ganong kondisyon, you know, magwo-witness ka, tatayo ka sa witness stand or dito sa kangaroo court ni Riza Virus, na yung dignidad mo, yung pamilya mo, yung personality mo, the whole being of you, of yourself, itataya mo. Ngayon, ipapakita mo doon na hindi ka bayad. Na gumastos ka para sa sarili mong pera. Ay para galing sa sarili mong pera, expenses mo, paglamon mo. Kasi once na nagpabayad ka, ibig sabihin, you are a bayaran. Hindi ka genuine. Ang totoong tao na mag-witness, ako, kung kukunin niyo akong witness or something, di ba? Gagastosan ko yung sarili ko. Lalaban ako kasi may pinaglalaban ako. Kaya nga ako hindi tumatanggap ng mga suhol. Hindi ako tumatanggap ng mga payola na gustong nung umuwi ako. Di ba sinabi ko sa inyo, ino-offeran ako ng mga hayop na, yun ang mga demonyo dyan sa Pilipinas na 2 million, 1 million, iba, maraming million. Para lang sila ipasok sa trabaho o ipakilala kay Lisa Smugs. Tinanggap ko ba yun? Sana yaman-yaman ko na. Kung mambubudol ako, ang dami kong binudol dapat sa Pilipinas. Mag-acting-acting lang ako dito. Nag-kiskipay ako kay Lisa Smugs.
baka napaaral din ako sa London at hindi na ako, lahat dito, mga sinasabi ko kahit na sila ay demonyo, ay ba, si Lisa, hindi corduroy ang mukha, mukhang pinlansya, nye, 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 nye. Gusto niyo magano, ay si Lisa, gwapa-gwapa, kamukha ng ahas na puti, mga ganon, di ba? Ay si Lisa, hindi butod, kahit na ang lantian niya ay gusto nang bumusyad, gusto nang pumutok, bubulagin ko kayo. But I chose to stand for what is right. And I choose to do the right thing in this world. Ulit-ulitin ko, mga palangga. Isang beses lang ako mabuhay. Sinasabi ko rin sa pamilya ko, you take care of yourself. Ikaw. Ganon, galingan mo sa kung ano man ginagawa mo. Okay? Kasi, you'll never know. Sabi ko, you'll never know kung ano mangyari sa akin. Oo, sabi nga ng mga loved ones, ano ba yung nagpapaalam ka na? No. Hindi, kasi Filipino way, ayaw natin pinag-usapan ng kamatayan, di ba? But we have to talk about it. And we have to be prepared. Kasi hindi mo alam, sabi ko nga, madapa ka, matsugi ka, ay, masunog ako ngayon ng bonggang-bongga. Di matuwa ang kalaban. But I will make sure na hindi ako masusunog ngayon. Di ba? So yun mga palangga. Okay, ang dami, ano pa sabi ni Pastor? Nasa 9 pa lang tayo. Okay? Personal. We were talk about personal. Kapag nag-witness ka, dapat lalaban ka sa katotohanan. Kasi naniniwala ka na nasa panig mo ang katotohanan. Yan yung ginagawa ko sa mga nang-aapi dito sa akin. Kung gusto nila ako tamnan ng kung ano-ano mga kaso, kakarayin ko pati si Lisa sa korte. You know what I mean? Kakarayin ko siya. At ilalahad ko kahit sa ang korte kung bakit ako ginigipit ng mga putang inang ito. Okay? So dapat paghandaan natin. Kung ikaw ay gusto mo mag-witness, kung ikaw nasa tama kang katinuan, na sa tingin mo, na witness mo, na si Sara, si Duterte tumanggap ng baril, hindi ka dapat takot mamatay at hindi ka dapat takot na ilabas ang mukha mo. Ako, yung mukha ko, haggard ba tayo today? Hindi, I think maano ngayong alindog natin, naiinitan lang. ang ibig ko sabihin, ang taong may prinsipyo at ang taong nagsasabi ng katotohanan, hindi takot mamatay. I think, para sa akin na applicable, kasi tulad na ako, nakita nyo, ang kataban ko, demonyo. Pero bakit patuloy pa rin ako nagsasalita? Kahit na sinubukan nilang akong bayaran para tumahimik. Sinuguro, di ba may pasabog ako sa inyo last year? Ang sabi sa akin, name your price. Inutusan ni Lisa Smug sa mga tao. Ano daw ba ang pwede kong condition para para tumahimik ako? Ang sabi ko, mag-resign si Kuting. O kaya tumalon si Lisa sa bangin. Yan, ang condition ko. Di ba? Isa yan sa mga expose ko na, they offered me. Okay? Not millions, name your price. Do you think, pag tinanggap ko yun, hindi ako gugurgurin ng mga yon, gagamitan nila sa akin yon. At never na sumagi sa isip ko na ako'y tatanggap, palangga, kung tatanggap ako kung ako ay intention ko para kumita ng pera o para tanggapin yung mga offer nila, bakit pa ako nagsalita? Bakit ko pa sila binoljak? Anyway, hindi naman nila ako inaway . Hindi nila ako tinapon. Ako ang nagtapon kay Lisa at kay Kuting. Kasi hindi niya tinupad yung pangako sa at. Alam niyo yan. Di ba? August pa lang, nag-uusap-usap pa kami ng buwaka ng inang yan. Sila ang tinapon ko kasi binaboy nila kayo. So siguro kung kayo ang nasa posisyon ko, ang dami mga friends ko na not that really friends, no? Na sinasabi sa akin parang antang ako daw. Hindi naman eksaktong ganun ang word, pero nandoon na raw ako, katabi ko na yung first lady ahas. Sabi ko, you know what? Sabi ko sa kanila, hindi ko sila sinuportahan para magkapera ako sa pangangamkam. Sumuporta ako. Sabihin man ninyong yung mga ganit dyan na tanga ka na lang kung maniniwala ka na may matinupang mga leader. Parang ganun yung dating. Lahat sila pare-pareho. No. Naniniwala ako na meron one day or just right there na meron pa rin tayong leaders na isaalang-alang ang ating kinabukasan ng ating mga kababayan. Kaya nasabi ko nga sa inyo, di ba? Kung ako presidente nyo, mga kababayan, ito naman, mainit sa magdamag ang pinag-uusapan na, nag-iinit na naman ako .
1,000 pa lang ang ninakaw na mga tanginang magnanakaw, putol ang mga buto nila sa akon. Guntingon ko gid. Kad ang giti, ang tinggiling-giling na mga bigatot, doon ko man. O di wala na mga awat, na circumcise ko pa sila lahat. Di ba? Total circumcision. Hindi lang gunting-gunting, utod, tanan. O sa tingin niyo may mga awat pa? Sa tingin niyo may magnakaw pa? Wala, day. Kaya iboto niyo ako. Ang susunod na halalan, okay? Utod lahat. So nakikita nyo, pag naglakad sila, ika-ika na ganyan, ang ilang mga boto, mga giti, ibig sabihin yan, mga makawat. Nagnakaw uli, ito na, mga daliri, utdo na natin. Putulin na natin lahat. Diba, Sir Zorro? Ganun lang. Hi, Charlene, you're here. From Canada. Uy, palangga. Natisa kita ng bonggang-bongga. Basi supot pa si Kuting, sabi ni Judith. Oo. Bakit doon ko gidang niya nga buto para magtalon-talon ang iyo di puta. Okay. Sunod tayo. Okay. Next. Number 10 conditions. Okay, sabi ni Pastor, provide a notarized letter of assurance signed by you. Okay na ba ganito yung audio ko, mga palangga? Gusto niyo medyo kalmado ako? Gusto niyo lagi akong, well, hindi ko nakokontrol yun. I cannot control my emotion. It depends, no? What? Okay? Sabi dito, provide a notarized letter of assurance signed by you and the Senate President that there is no collusion between you and the Senate leadership with the U.S. government, FBI, CIA, U.S. Embassy, State Department, security officer from Marcos government to illegally arrest me through provisionary or extraordinary rendition that includes kidnapping and assassination, with the assurance in written form that your invitations for me to attend the hearing is not a trick to trap me. Sinabi ko to kanina. To execute with the corresponding reward of $2M and that I am able to go back to Davao City without harm. So, gusto sabihin ni Pastor, okay, na magkaroon sila ng magkaroon siya ng assurance sa maikling pananalita, walang sabwatan na nasa likod nito. Palangga, maniniwala ba kayo na walang sabwatan? Iyon palang pagsagot ni Marcos Jr. doon sa tinanong siya ng reporter kung anong masasabi niya sa hindi pag-attend ni Pastor dito sa hearing yung nakaraan, di ba? Anong sabi ni Kuting? Na pinupush niya na umattend na lang daw si Pastor para ding, doon mo by gesture, yung ngiwi ni Kuting, lumalabas sa kanilang pananalita, Pastor, merong sabwatan na nagaganap. Kaya maganda kaya alam ni Pastor yung ginagawa si Lisa Marcos ay kasabwat talaga yan. November 18 sinabi ko na sa inyo eh. Sa pinag-iingat ko, nag-shoutout pa nga ako, Pastor, kayo na susunod. Ako, through my Facebook 2 accounts. Okay, then vloggers, at ako nga nasampulan ng bonggang-bongga, di ba? Ano pa ba yun? So there's no point. Actually, hindi ito gagawin ng gobyerno na mag-sign ng waiver or ng letter of assurance. Hindi nila ito gagawin, Pastor. Kasi, ang totoo, may sabwatang nagaganap sa gobyerno ni Kuting Jr. At ito'y politically motivated to suppress, to oppress, and to shut down your SMNI, your broadcasting company. Sinabi ko yan, hindi ko naman hinulaan yan. Pinarating sa atin mismo ng mga tao sa likod ni Kuting. Right? Yung mga tao sa loob ng Malacanang. Sabi ni Arcelia, mastermind ng Jutang Ginemes na Lisa Smugs. Yeah. Next, sabi ni Pastor, you must allow my 50 security personnel, including a number of police AFP officers to attend the hearing and secure my perimeter. Yeah. Security. Kasi, sabi ko nga, even before itong ni Pastor, itong kanyang 17 conditions, sabi ko, magiging trap yan. Kasi gagamitin ni virus at ng gobyerno yung kanilang abusive power, yun nga sa number, yung condition ni Pastor? That was sa number 3 condition niya, na i-waive ni virus yung kanyang arbitrary rights, okay, to contempt. Okay, yung kanyang power to contempt. Kasi it's a trap. It's gonna be a trap, palangga. Ito ang purpose nila. Kasi, ba't ko alam yan? Tangay na, ako una nag-expose nito na ibabagsak ang SMNI
Operation Tumba, Operation Gurgur. Paulit-ulit ko itong sinabi way back in November of 2023. So what the heck? So itong ginagawa nila, panggigipit. Kaya nga kung matino ang gobyernong ito, mga palangga, ito ay involved ang religious leaders, religious group. Dapat hayaan nila sa korte, dinggin, doon nila papuntahin ang mga witnesses, fake witnesses o whatever, whoever witnesses doon sa court. Bakit gustong-gustong papuntahin si pastor? Again, to cover up ang polboronic issue, ang smuggling issue ni Lisa Marcos na pakipagsabwatan, lahat paulit-ulit niyong marinig na mumutawi sa bunganga ko. Ang ginagawa kay Pastor Quiboloy ay panggigipit sa ating lahat para mapagtakpan nila ang pagnanakaw sa Bureau of Customs, ang pagpupuslit ng mga Bugatti. Ang model na ng Bugatti na yan. Makakapasok ba yan sa customs? Kung hindi, may basbas ng mga demonyo sa Malacanang o sa Bureau of Customs. At napag-alaman natin, ayon sa ating puting ahas, posible, posible na ito ay para kay Martin Araneta, ang Bugatti, katapatid ni Lisa Smugs. At nagtatago, nagkukubli dun sa sinasabing owner nila na Kung Chorong Kung. Yun yata yung pangalan. Hindi ko alam yung tunay pangalan kasi Okay? Yeah. Tong Kurong Kungkong yung pangalan. 'Di ba? Tapos hindi makakapasok ang smuggled na Bugatti kung hindi papayagan ni Lisa. We're talking about what? 'Di ba? Millions of pesos, 165 ba yung isang Bugatti? Tapos pinalabas nila 1,000,000. Kung ginagawa ng gobyerno lahat ng mga nasa Bureau of Customs, kung walang tiwali dyan, hindi makakapasok ang Bugatti na nidineclare nila na 1,000,000 lang ang halaga. Lahat po ang may pakana dahil mga tao na ni Lisa Marcos at ni Marcos Jr. ang mga kawatan sa Bureau of Customs. Nandyan si Bienvenido Rubio na pinangalanan mismo na bagman na sangkot sa lahat ng kanakawan dyan sa Bureau of Customs o sa lahat ng illegal na ginagawa nila. 2017, sinabi yan ni Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Balikan nyo. Si Bienvenido Rubio na sangkot sa pagngangawat, si Vener Bakiran, si Michael Ma, ang dami yung mga binanggit din doon sa what do you call it, sa Congress, 'di ba? Tignan niyo ang pattern. Ang pinag-a-appoint ni Marcos Jr., mga kawatan, mga smuggler. Putang ina, tapusin na natin 'to, mga balangga, ngayon na. You know what, tapusin na natin sila. Okay, malapit na to, 11. You can go. Okay? Ngayon, mga palangga, yan okay, number 12 na tayo. You must allow me to bring my own witnesses to testify against your witness. So, that's what you call balance. Okay? Cross-examination. Or, pagkapantay-pantay dapat ng karapatan, hindi lang sila ang magpipresent ng witness. Pag sinasakdal ka ba, isa lang ang witness? Putang ina. Only in the Philippines. Di ba? So, hindi pwedeng lang, mga palangga. Okay, tignan natin. What's this? Number 12. Yeah, we're still on number 12. Okay, mga kababayan. Hindi pwede na isa lang ang witness. Nagkorte pa tayo. 'Di ba? Kung ganyan pala ang kanilang gustong batas sa Pilipinas, magpaka-barbaric na lang tayo. Pag inaway ka ni ganito, gurgura na lang. Gusto niyo ng ganun. Wala nang witness. Ayaw niyo pala dinggin. Hindi, paramihan na lang ng palakasan na lang. Pag nagkasala itong si Juan, dahil ayaw mo na siya paabutin sa korte, gurgurin mo na lang. Dapat ganun na lang ginawa niyo. Para magurgura na lang ang taong bayan. Walang batas na ayaw nyo nang gawin ang tama. 'Di ba? Ayaw nyo ng due process. Ayaw nyo dinggin ang panig. 'Di ba? Even criminals, even yung mga nahuhuling actual na tumegi na gumurgor ng mga buhay ng may buhay, binibigyan sila ng patas na pagtingin ng batas. Patas na pagdinig. Tinitignan. Minsan nga, huling-huli na kumitil ng buhay o nagnakaw o whatever. Binibigyan pa rin ng korte ng patas kasi nakalagay naman sa korte na
dapat ay dinggin parehong panig. Hindi yung didinggin, ayaw niyong dinggin kasi gusto niyo nang i-convict. Katulad ng ginagawa ng Lisa Ahas at Paul Boronic. Bakit ko sinasabi to? Dapat si Virus, di ba? Ang didiin natin. Puppet yan eh. Dating anti-Marcos, yung bilat niya, nasungal-ngalan na ng kwarta. Anti-Marcos, tahimik sa smuggling issue ngayon. Dati nagsalita-salita siya. Sabi ko, sa sinapupunan pa lang ni Risa, sumisigaw na yan ng diktador-diktador. Bakit ang juta niya tahimik sa mga ginagawa ng kababuyan ni Marcos Jr. at ni Ahas? Bakit si Pastor Kibuloy ang kanilang dinidiin? Again, dahil ito ay may basbas ni Lisa at ni Marcos Jr. na idiin si Pastor. Kaya ikaw mga palangga, kayo, kung hindi man anuman ang religious affiliation nyo, you have, again, paulit-ulit, you have to speak up. Kasi wala nang patas na batas sa Pilipinas. Butas ang ating batas at binubutas ang kaban ng bayan ng mga buwaka ng inang kongresista, senado. Hindi na natin ulitin sa issue sa Congress. Charter change that. Alam nyo na yan. 13. It must be your own responsibility to secure safety clearance from ATO and CAAP for my private jet to take off and land from Davao International Airport to Manila Airport and smoothly vice versa, smoothly and without trouble in compliance also of conditions number 10 of this set of conditions. Okay, ano yung number 10 niya? Oh yeah, okay? So yung security niya, so more or less, okay, pareho lang yung secure yung kanyang pag take off. So security again. Number 14 na tayo. All expenses incurred, okay, from this trip, including private jet flight back and forth with parking in NAIA, food according to my dietary requirements, and fees for accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. Di ba? Kung kaya i-shoulder ni gobyerno ang kanilang mga face-covered witnesses, dapat patas din. Kung binigyan sila ng pang-transportation and everything, dapat yun din ang gawin sa kanya. 'Di ba? Patas na. Pareho silang magsasalita sa witness stand ng kangaroo court ng gobyernong ITECH. That's good. 15. This set of conditions must be duly signed by the President of the Philippines and Speaker of the House of Representatives Romualdez. By just reading this is malinaw na alam ni Pastor Kibuloy na ang nanggigipit sa kanya, it's not Risa Ontiveros alone. Kundi si Lisa, si Kuting, at si Romualdez ang gobyernong ito. Sila, dahil yung si Romualdez, nagbabayad ng trust to attack, Duterte to attack me, to attack us. Okay? Ang gusto kasi nila, manatili sila sa pwesto para ma-retain sila sa power, para magtuloy-tuloy ang pangangamkam nila ang mga kanilang mga smuggled goods, smuggled pulburon, lahat. So, by stating this condition, one of 17 conditions, Pastor Kibuloy, alam ni Pastor na ang sa likod nito, indirectly, kundi ang buwaka ng inang Kuting Jr. At alam naman natin yan lahat, bago pa ginipit si Pastor Kibuloy, sabi ko nga, sinabi ko na sa inyo yan balikan yung vlog dyan sa Boljak TV. Ulit-ulitin ko pa ba? Sabi ko, hindi ako manghuhula. Merong concerned government workers, government workers na narinig ang mga usapan nila Ahas at ni Kuting, nila Tambaluslos na ipagugurgur, not only Pastor, kundi ako. Narinig nga ng ating puting ahas na nag-usap sila sa The Court Bar and Restaurant dyan sa BGC na inarbor ako ni Mel Robles na gagamitin nila ang PCO, ang Lotto money para patayin ako. May nakarinig. Kaya pinanalo si Robles dyan. Kaya nung December ay mayroong bonus winner na loan better. Yan yung mga nag-trending na pinag-usapan natin dyan sa social media. Sa Senate na sinasabi ni na grandstanding si si Tulfo. 'Di ba? Ang mga buwaka ng inang to, papatayin tayo isa-isa. Gugurgurin ang ating mga lalo yung mga kinabukasan nyo palangga. Again, this is not about my kinabukasan anymore. Okay?
bilang isang Filipino-American, bilang isang ipinanganak sa Pilipinas, na tumulo ang aking unang dugo o pumatak ang aking unang dugo sa lupang pangako, lupang Pilipinas, mga palangga. May karapatan ako sa kahit anong anggulo na nangyayari sa Pilipinas. Bakit? Unang-una, I'm still paying my dues sa Pilipinas. Okay, may mga binabayaran ako dyan sa aking retirement. Okay, nagpapadala tayo sa ating mga palangga, mga remittance. At kasali ako, hindi nyo pwedeng tanggal American citizen, chuchu-chuchu. Really? Actually, 5 ang citizen ko, meron pa akong alien. Chika bumbum lang. Di ba? Ano mga hinayupak na ito? Kapag ang mga Amerikano nagsalita, oh, I love Philippines, nagtagalig lang ang mga iyo di puta, tuwang-tuwa na kamo, ginagamit, ini-exploit yung, mo, ang dami na ngayon pumupunta sa Pilipinas, nagbibigay-bigay ng mga tulong-tulong. In fairness dun sa iba mo, ang sincere naman, yung ating mga mahihirap na mga kababayan, nagtagalog, Nay, kumusta kayo, Nay? Tapos bigyan ng 1,000, nagbabiral ang video, nagmi-million-million, 1,000 na, in-exploit na si nanay, pinagkitaan, tuwang-tuwa kayo na may isang Amerikano o European o anumang lahi, ang isang maharlika na unang tumulo ang dugo ko dyan sa Pilipinas, ayaw niyo akong pagsalitain na ang pinagsinasabi ko ay exposure, expose sa kahayupan ni Kuting, pagbabawalan ko, tang-ina ninyo. Di ba? I'm not you. I'm not talking to you, mga palangga. Yung mga trolls ni Lisa, ni Tambalos at ni Kuting. Oh, ayaw nyo kami magsalita? Eh, bakit bakit pinakikinabangan ng gobyerno ang remittance money namin? Oh, mga hayop, di ba? Yung mga utak yan, ang nag-uutos dyan, si Lisa, si Bongbong Marcos, yung presidential communications na mga bokang ka, mga inayupak, sarap nyong gorgorin na ngayon. Gorgorin kayo ng taong bayan. Believe me. Konting kembot na lang. Number 16, send to me the written answers to this set of conditions 2 days before the scheduled hearing with your signature. Okay? O, i-comply nila. But they're not gonna comply, Pastor. Number 17, failure to comply to this set of conditions forfeits your chance of my expository attendance. Ang taray ni Pastor. Diba? Demand kung demand. Eh, bakit di ka magde-demand sa kademonyohan nila? Kasi this is gonna be a big trap, mga palangga. I-trap nila talaga si Pastor. Thus rendering your Senate hearing a big joke of shameful charlatans and a shallow expositions of a bunch of idiotic parroting mindless pathological liars paid and taught by their deceiving lying masters just to read a poorly prepared typewritten narrative of hellish lies. What a gross embarrassment and insult to the intelligence of decent, dignified, critical thinking people from which, for the sake of sanity, we should avoid like a plague. Okay? So mga palangga, do you think gagawin nila to? Hindi nila to gagawin. Okay? Hindi sila magko-comply dito. All right? Ito mga kondisyon na ito, hindi ito gagawin para pumunta si Pastor Quiboloy. Kasi nga, again, ito'y trap ito. Nakakatawa, no? Lahat ng pwedeng pagbibintang kay Pastor gagawin nila. Ako naman nagkwento ko lang kanina dinner kami with my fam-bam, okay? Nagkakwento ko, yung isang Junakis ko. Eh, syempre, Bisaya ang dila ko. yung isang ko kasi, may mga Tagalog na mga malalalim niya, hindi niya maintindihan. Eh, nagkakwento na, politics yan. Sabi ko, mga jutang ginimes. Sabi ko, pinagbibintangan na, ginawa na ako ng kwento, nagpukpuk. Sabi ko, nagpukpuk daw ako sa Cebu. Sabi ng anak ko, ano yung pukpuk? Sabi niya, ano yung pukpuk, mama? Ano yung pukpuk? Sabi niya, akala niya yung pinupukpuk. Sabi ko, yung pukpuk, yung nagpuputaching, ganun. Sabi ng isa ko, hindi mama, hindi yung pukpuk. Pokpok. Ay, pareho lang yun. Sabi ko, pokpok. Ay, isa, hindi ako maintindihan nagpokpok. Nagpokpok. Akala nagganon. Ay, sabi ko, intindihan nyo na yung salita ko. Matigas kasi talaga dila ko. So, hindi na nagpokpok lang daw ako. So, anyway, ulit. Sa ginagawa nila kay Pastor Quiboloy, mga palangga, kailangan yung buksan ng isipan ninyo.
Ginawa din to sa akin o ginagawa, patuloy na ginagawa. Sabi ko nga, nasa ng fairness na aakusahan ang isang Kibuloy, ang isang Maharlika ng mga taong nakamaskara. 'Di ba? Ng mga taong nakatago sa sarili na. Sabi ko nga doon sa kanina sa aming dinner, tangin na, dapat sinabi na lang nagpukpuk ako sa Amerika. Prosti. Nagpukpuk ako, paniwalaan pa sila, 'di ba? Kasi nasa Amerika, pero nagpukpuk ka sa Cebu. Hindi naman ako nag-gadto sa Cebu. Uy, hindi pa nga ako nakarating sa Cebu. I wish one day, I will punta ako sa Cebu. Kaya lang, ito ay mga halimbawa na black propaganda, troll attack, funded by Lisa Marcos. Funded ng pera ng bayan. Kung kaya ni Lisang magbayad para ipagurgur ako, ipagurgur sila lahat dyan, Pastor, Pangulong Duterte, lahat kayo. How much more yung i-destroy ang iyong pagkatao, ang iyong kredibilidad, which is they're not gonna win. Hindi sila mananalo. Alam mo, kahit anong gawin nila, di ba? Kahit anong galang akong sungay. And again, at the end of the day, nasa mga kamay ninyo. Ang init ng magdamag, yun pala yung title natin. Mag-iinit pa rin ang magdamag, di ba? Mag-iinit ang inyong mga puso. Hindi naman kayo tangay. You guys are professionals, engineers, nurses, doctors, lawyers, na nanonood sa akin. Even ordinary, kahit na elementary ka lang o kinder lang, meron kang puso, meron kang discernment na you will decide on your own para maniwala sa taong nagsasalita. Paano hindi niyo ako papaniwalaan? Bakit credible ako? Kasi nandoon na ako, nakadikit na ako kay Lisa Ahas. Inimbita na ako sa inauguration. Kung gusto ko ng pera, palangga, ginamit ko yung connection ko sa kanila. Pinagbubudol ko sana yung mga taong lumalapit sa akin. Ang dami pong lumapit sa akin, nagbigay ng mga application ng kung ano-ano na gustong, madali lang kumita ng pera kung mambubudol ka. Sabihin ko, sige, magbigay ka ng 1 million ha, kasi nakausap ko na si Madam Ahas, o ito daw. Tapos goodbye na ako, nilipad ako ng Pilipinas. Gagawa ko ng mga bagay na hindi ako hindi niyo ako madiin. That's not me. Si Robles at saka si Arjen Nieto, yung mga putang inang yan ang trabaho nila, mag-extort ng pera during election. Ako ba may in-extort na pera ni piso? Wala. Wala ako in-extort kasi hindi ko yan pagkatao. Anyway, hindi ko kailangan ibenta sarili ko sa inyo, mga palangga. There's no point na hindi ko kailangan iangat ang sarili ko sa inyo. Kayo ang magdesisyon. Maniwala kayo sa hindi, kayo pa rin ang magdesisyon. Kung hindi kayo maniwala, you just get out from our vlog, di ba? Kasi ganun ako. Kung hindi ako naniwala sa tao at alam ko sinungaling, why should I spend my time to this person? Kung hindi ako naniniwala sa kanya. Pero yung iba, nandiyan dyan kasi para i-twist ang ating sinasabi. Nandiyan nagbabantay si Lisa Ahas, may troll yang hayop na, monitored tayo ng putang inang yan. Bakit ako matatakot sa mga yan, palangga? Bakit tayo matatakot? Itong gusto kong sabihin sa inyo, tanggalin nyo na po ang takot, ubusin nyo na ang takot ninyo sa buhay ninyo. Mas nakakatakot na mabuhay sa gobyerno ni Marcos Jr. You men and women in uniform, I know, lahat tayo may puso naman. Pero yung iba sa inyo, pusong demonyo lang talaga. Yung iba, na patuloy na nakipagsabuatan kay Lisa. Nakikita nyo, binababoy ni Lisa ang Pilipinas. Yung mga nasa likod ni Lisa at na mga, eto na lang, lahat ng nakikinabang kay Lisa ngayon, hindi na natin isa-isay ng mga putang inang yan. Sila po ay kalaban ng bayan. Mga demonyo ang mga yan. Mga negosyante, mga oligarchs. Kasi, nakikinabang sila. Ang mga taong naniniwala kay Lisa Marcos ay mga taong may personal na interest. Ang mga taong ito, alam nila na polboronic si Kuting bangag na bangag, even before pa. Nakita nila, alam nila na kawatan si Lisa. Alam nila na nagtitrip si Lisa kasama si Martin Araneta, si Michael Ma. Lahat alam nilang baboy si Lisa. Alam nilang demonyita, si Lisa Tanas, lahat ng pinakahayop nasa kanya na. Pero tinotolerate nila. Why? Vested interest. Personal na interest
na hindi para makatulong sa tao. Yung mga tulong-tulong nila sa tao, it's all bullshit. It's all kadyotahan. It's all pagkukunwari. Kayo galit kay Maharlika dahil ang bunganga ko non-stop, baratatatat, botang nga, ganyan-ganyan. Nung nagsalita nga ako kay Pastor Kibo, ayoko sana magbuha ka ng ina kasi I know it's a religious group. Pero siguro naman, naintindihan naman ako, isa lang. Sabi ko, paisa lang ng isang buha ka ng ina. You know? Kasi hindi Maharlika yun pag hindi ako nagbuha kang ina eh. But I tried to be respectful doon sa mga KOJC members. Patawarin niyo po ako kung ako'y nagbuha ka ng ina. Pero sabi ko si Pangulong Duterte, i-blip niyo na lang, beep! 'Di ba? Pero I'll try my best na hindi, dito sa vlog ko walang control dito. Ako ang may control. But again, hindi naman ako kinontrol. Gusto ko lang magbigay ng respeto dahil inimbitahan ako ng SMNI. Imbitahan nila ako. So, respetuhin mo yung bahay nila. Parang ganun yan eh. Pumunta ka sa isang bahay, kung ano yung yung way mo of speaking or talking about vlog, kilala niyo naman ako, hindi mo pwedeng gamitin yun kasi binigyan ka ng invitation ng tao. So, dapat may boundaries ka kung paano magdakdak. Pero sabi ko nga, paisa lang sa loob ko, paisa lang ng isang buha ka ng ina kasi hindi to magiging Maharlika pag walang mura. But anyway, mga kababayan, sige, batiin ko muna. Cotton Fiend. Alright. Okay. May mga okay. Anong oras na ngayon? Magsisimula na yata yung 3, magsisimula na yung ating manunod tayo sa rally. Okay? Mahilig mag-trap. Okay? Sino pa mga palangga? Good job, sabi ni Edgar Yap. Anyway, life is so beautiful mga palangga. I'm having a good life. Diba? Malamig kasi dito eh. Malamig ang eksena ngayon. So, this is really my favorite place somewhere here. Masarap magkapi-kapi dito. Actually, pasarada. Kinausap ko lang yung mga hitad. Baka pwede naman. Nakita niyo yung mga, parang may customer pa dumating, ando doon pa sila. Mabait naman yung mga tao dito. Anyway, this is your fair lady Maharlika. Huwag po kayo matakot. Isang beses lang tayo matsugi sa mundong ito. Bago ka natsugi at ipinaglaban mo ang karapatan at pangarap ng iyong mga kapu-apuhan, hero ka palangga. Kailangan lahat tayo maging hero. Hindi lang isa, hindi lang si Rizal, si Bonifacio. Dapat lahat tayo hero. Ibig sabihin, kung lahat tayo ay may pusong may pusong mabagsik, umaalab, mainit, di ba? Mananalo tayo kasi ang puso nila burak, malamig. Wala sila, malamig ang puso, hindi warm. Di ba? Hindi warm sa taong bayan. Ang puso nila, di ba? Malamig. Walang pakiramdam. Manhid sa taong bayan. So, ganun pa man, I'll see you again later. Thank you.